Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang bahay na hindi nalilimutan. May mga bahay na kapag iniwan mo, iniiwan ka rin nila. Pero may iilan, kahit gaano mo kalayo takasan, kahit gaano katagal mong limutin, hindi ka nila bibitawan. Ganito ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik sa baryong iyon. 20 taon na ang lumipas mula nang umalis kami roon. 20 taon ng katahimikan. 20 taon ng pagtulog na walang sigaw sa panaginip. Hanggang isang sulat ng dumating. Walang return address, walang pangalan ng nagpadala. Isang papel lang, kupas, amoy lumang aparador. 3 salita lang ang nakasulat. Umuwi ka na. Hindi ko dapat sinunod. Alam kong hindi ko dapat sinunod. Pero may mga bagay sa mundong ito na hindi humihingi ng pahintulot. Hinihila ka na lang pabalik kahit ayaw mo. Ang baryo ay pareho pa rin. Tahimik, mabagal ang oras, parang laging dapit hapon kahit tanghaling tapat. Ang mga bahay ay gawa pa rin sa kahoy. Ang mga bintana'y nakatitig, parang may inaantay. Walang bumati sa akin. Hindi dahil hindi nila ako kilala, kundi dahil alam nila kung sino ako. Ang bahay namin ay nasa dulo ng daan. Isang lumang bahay na kahoy, may bubong na yero at isang malaking puno ng balete sa likod. Noong bata ako, sabi ng nanay ko, huwag kang lalabas sa gabi, may nakatira dyan. Akala ko kwento lang, hanggang sa isang gabi, may narinig akong humihinga sa ilalim ng kama. Ngayon, nakatayo na naman ako sa harap ng bahay. Sirado ang pinto, pero bukas ang ilaw sa loob. Imposible, walang nakatira rito mula nang mamatay ang mga magulang ko. At doon ko unang naramdaman, hindi ako nag-iisa. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong ang amoy ng lumang kahoy, alikabok at nabubulok na karne. Tahimik sa loob, sobrang tahimik. Walang tunog ng kuliglig, walang hangin, parang huminto ang mundo pagpasok ko. Ang mga gamit ay nandun pa rin, ang mesa, ang silya, ang lumang orasan sa dingding. Pero ang orasan, umaandar pa. Tick-tock, tick-tock. 20 taon nang walang tao, pero umaandar pa rin. Umakyat ako sa hagdan. Bawat hakbang, may kasamang ungol ng kahoy, parang reklamo, parang ayaw akong paakyatin. Pagdating ko sa itaas, nandoon ang kwarto ko. Pareho pa rin. Ang kama, ang bintana, at ang ilalim ng kama. Hindi ko gustong tumingin, pero may narinig ako. Mahina, mabagal, hininga. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. At doon ko naalala, noong gabi ng huling sigaw, noong gabing nawala ang kapatid ko, noong gabing sinabi ng nanay ko, huwag kang titingin sa ilalim ng kama. Biglang tumigil ang orasan. Sabay-sabay. Lahat ng tunog nawala. At sa katahimikan na iyon, may boses na bumulong mula sa ilalim ng kama. Mahina, pamilyar. Kuya! Hindi ako sumigaw, hindi ako tumakbo. Dahil alam kong kapag narinig mo na ang boses, huli na ang lahat. Hindi ako gumalaw. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may bahagi ng utak ko na nagsasabing,
Kapag gumalaw ako, gagalaw rin siya. Ang ilalim ng kama ay madilim. Hindi yung ordinaryong dilim na dahil walang ilaw, kundi yung dilim na parang may lalim. Parang may espasyo sa loob nito na mas malaki kaysa dapat. "Kuya!" Muli kong narinig ang boses. Mas malinaw ngayon, mas malapit. Boses ng kapatid ko. Boses na hindi ko narinig mula noong gabing iyon. 7 taong gulang lang siya noon. Ako, 10. Ako ang dapat nagbabantay. Ako ang kuya. Pero natulog ako. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig. Ramdam ko ang lamig ng kahoy na parang hindi pa naaapakan ng kahit anong paa sa loob ng maraming taon. Sumilip ako sa ilalim ng kama. Wala. Walang anino, walang mata, walang katawan. Pero may baka. Mga marka sa sahig. Parang hinila ang isang bagay palabas, papasok, paulit-ulit. Parang may gumapang doon ng napakatagal. Biglang bumukas ang bintana. Walang hangin, walang ulan. Pero may pumasok na amoy. Amoy lupa, amoy dugo, amoy nabubulok na balete. At kasabay noon, may mga yabag sa labas ng kwarto. Hindi mabigat, hindi mabilis. Parang bata. Lumabas ako ng kwarto. Ang hallway ay mas mahaba kaysa dati. Ang mga pinto sa gilid, hindi ko na maalala kung ilan talaga ang naroon, ay bahagyang bukas lahat. At mula sa bawat siwang, may mga matang nakatingin. Hindi sabay-sabay, isa-isa. Parang sinusuri ako. Tumigil ako sa tapat ng kwarto ng kapatid ko. Sarado ang pinto. Ito lang ang sarado. At sa likod nito, may naririnig akong tunog. Parang may nangunguya. Mabagal, basa, parang laman na hinihiwalay sa buto. Hinawakan ko ang doorknob. Mainit. Parang matagal nang may nakahawak. Pagbukas ko ng pinto, wala ang kama, wala ang cabinet, wala ang laruan. May hukay sa gitna ng sahig. Isang hukay na sapat ang laki para sa isang bata. At sa loob nito, may mga kuko. Hindi kuko sa daliri. Kuko na nakabaon sa kahoy ng sahig. Parang may nagtangkang umahon mula sa ilalim. Bumalik sa isip ko ang gabing iyon. Ang sigaw ng kapatid ko, ang iyak ng nanay ko, ang tatay kong tahimik lang, at ang sinabi ng mga tanda sa baryo. Kinuha na siya. Hindi raw dapat hinanap, hindi raw dapat hinabol, dahil kapag kinuha ka ng nakatira sa balete, hindi ka na sa mundong ito mapupunta. Biglang sumara ang lahat ng pinto sa hallway, sabay-sabay. Isang malakas na putok, at sa likod ko, may hininga. Hindi bata, malalim, mabigat, mainit sa batok ko. Isang boses ang nagsalita. Hindi pamilyar, pero matagal ko nang kilala sa panaginip. Isa ang kinuha ko, 2 ang dapat. Unti-unting bumaliktad ang ilaw. Ang kisami naging sahig, ang sahig naging kisami, at mula sa ilalim ng bahay, may mga kamay na umaakyat sa dingding. Payat, mahaba, may mga daliring sobra sa bilang. Hinahabol ako ng bahay, hindi palabas, kundi papasok. At bago tuluyang magdilim ang paningin ko, narinig ko ang boses ng kapatid ko sa mismong tenga ko. "Kuya, ikaw na lang ang kulang." Nagising ako na nakahiga sa sahig. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Walang araw,
walang oras. Pero alam kong hindi na gabi. Dahil ang dilim ngayon ay hindi galing sa langit, kundi mula sa lupa. Nasa ilalim ako ng bahay. Ang espasyo sa ilalim ay mas malawak kaysa dapat. Hindi ito basta ilalim lang ng sahig. Parang kuweba. Parang tiyan. Ang mga poste ng bahay ay baluktot. Parang mga buto na hindi tama ang pagkakatubo. At sa gitna, nandoon ang ugat ng balete. Hindi ito basta ugat. Ito'y makapal, pulsating, parang humihinga, parang nabubuhay. Tumayo ako, nanginginig. Bawat hakbang ko, may nararamdaman akong malagkit sa paa. Pagtingin ko, mga kamay. Hindi buo, hindi patay, hindi rin buhay. Mga kamay ng bata. Nakadikit sa luta, parang tinubuan na ng ugat. Biglang nagsalita ang balete. Hindi sa bibig, dahil wala naman itong bibig. Pero narinig ko sa loob ng ulo ko. Hindi ako ang kumuha. Humigpit ang dibdib ko. Ikaw. Bumalik ang alaala. Hindi yung sinabi ng mga tatanda. Hindi yung kwento ng nanay ko. Kundi yung tumay. Noong gabing iyon, narinig ko ang kapatid ko sa ilalim ng kama. Umiiyak, nanginginig, pero hindi ako gumalaw. Hindi dahil sa takot sa multo, kundi dahil sa galit. Galit dahil lagi siyang inaalagaan. Galit dahil lagi akong napapagalitan. Narinig ko siyang humingi ng tulong at pinili kong matulog. Pero hindi siya kinuha agad. Gumapang siya palabas ng kwarto, lumabas ng bahay, pumunta sa balete, at doon nakinig ang balete. Hindi sa sigaw, kundi sa pagkakalimot. Pinapakain ako ng mga iniiwan, bulong ng ugat, hindi ng mga kinukuha. Narinig ko ang mga yabag, hindi sa likod ko, kundi sa paligid. Lumilitaw ang mga bata mula sa lupa. Payat, hubad, walang mukha. Pero kilala ko sila. Sila ang mga batang nawala sa baryo sa loob ng maraming taon. At sa gitna, nakita ko siya. Ang kapatid ko. Hindi na bata. Mahaba ang mga braso. Baluktot ang mga binti. Ang mukha, tila humigis ng ugat at lupa. Lumapit siya sa akin. Hindi galit ang itsura niya. Pagod. Kuya, sabi niya. Ako ang naiwan. Lumapit ang balete. Binalot ako ng mga ugat. Mahigpit, parang yakap. Isang alaala ang kailangan, sabi nito. Isang aamin.
Biglang bumukas ang lupa. Nakita ko ang lahat ng mukha ng mga taong bumalik sa baryo pagkatapos ng maraming taon. Lahat sila hindi na muling nakaalis. Lahat sila may iniwan. Isang kapatid, isang anak, isang kaibigan. At doon ko naintindihan, hindi ako pinabalik para mamatay. Pinabalik ako para palitan. Humarap sa akin ng kapatid ko. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi marunong magpatawad. Ikaw na ang magbabantay. Hindi ako sumigaw. Wala nang saysay ang sigaw sa lugar na iyon. Ang mga ugat ng balete ay nakapulupot sa aking mga braso, binti, leeg. Hindi masakit, pero hindi rin maiiwasan. Parang matagal na akong inaantay ng lupa. Sa harap ko, nakatayo ang kapatid ko. Hindi na siya ang batang iniwan ko. Hindi na rin siya ganap na halimaw. Isa siyang alaala na nagkaroon ng katawan. Hindi kita kukunin, sabi niya, mahina. Hindi ganun ang ginagawa rito. Gumalaw ang balete. Umuungulang lupa sa ilalim namin. Parang may hinuhukay na bangkay. May dalawang klase ng tao, bulong ng puno. Ang nawawala, inangat ng mga ugat ang katawan ko. Hindi pataas, kundi papasok sa lupa. Habang unti-unti akong nilulunod ng dilim, nakita ko ang mga eksena sa itaas ng bahay. May ilaw na muling bumukas sa sala. May mesa na parang kakainan ulit. May orasan na muling tumiktak. Tik, tok. May bagong tao na darating. Naramdaman kong bumabalik ang alaala ko. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa bahay. Nakita ko ang lahat ng nangyari roon. Sa mata ng kahoy, ng dingding, ng sahig. Lahat ng iyak. Lahat ng pagtulog habang may humihingi ng tulong. At doon ko naiintindihan. Ang bahay ang unang nakakalimot. Ang tao ang huling umaamin. Ang katawan ko ay naging bahagi ng ilalim. Ang balat ko'y tinubuan ng lupa. Ang mga daliri ko'y humaba. Hindi para manghila, kundi para kumapit. Ako na ang bantay. Hindi ng balete, kundi ng mga alaala. Paglipas ng panahon, may dumating na babae. Matanda na, hingalin. May hawak na lumang sulat. 3 salita ang nakasulat. Umuwi ka na. Tumigil siya sa harap ng bahay. Naramdaman ko ang takot niya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ako ang bumulong. Mahina. Mabagal. Mula sa ilalim ng sahig. Tuloy ka. At sa sandalin iyon, alam kong hindi na ako makakaalis. Dahil kapag may umuuwi, may kailangang manatili. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.